Magandang araw mga repa. Gagawa na naman tayo ng video. So, itong video na to is random topics lang kung ano lang ng magandang topic. Siguro magandang pag-usapan natin is yung categorization tsaka yung yun nga, categorization ng lalaki at babae. So, hindi lang naman babae yung gumagawa nito. Kasi nga sa black pill treatment is base sa looks. So, kahit kayo lalaki kayo, kung average looking kayo, sub 5 or pogi, may upper hand sa looks, is ganun din, meron ka rin naman ding categorization. Maobserbahan mo yun pagka inobserbahan mo yung sarili mo. Kuwari, nasa trabaho kayo. Yung mga babae na hindi ka naman talaga attracted is parang formal lang din yung treatment mo dahil nasa trabaho kayo. Dahil may common goal kayo, which is magtrabaho lang din talaga. Pero, kung meron kang katrabaho na trip mo, ibig sabihin yung gusto mo yung physical appearance or attracted ka, is subconsciously is parang nag-iiba yung parang treatment mo. Parang ganun nga, nag-iiba yung treatment mo. Siguro kung pag nalaman niya yan, is pwede ka niya ma-exploit. Siguro magandang mindset na lang is kung hindi ka gusto is wala kang pake. Sa attracted mo nga, sa attracted ka. Kuwari, attracted ka doon sa babae, sabay ginawan mo ng direct approach, hindi ka naman gusto, is okay lang din. Walk away ka na lang kasi hindi ka gusto eh. Hindi mo mapipilit yan eh. Non-negotiable yan. Ibig sabihin, hindi ka niya trip. Yun yung sinasabi nila eh. He's not my type. Parang ganun. Di ba sinasabi ng babae yan? Kasi nga, meron talaga silang ideal looks preference sa utak nila. Bago pa nila ma-meet yung lalaki na yun. Kaya nga super mapili sila sa dating app, 'di ba? Mabilis sila mag-swipe ng ano ba, left? Oo, left. Mabilis sila mag-swipe ng left. Tapos hihinto na lang sila dun sa mukha nung lalaki na talagang attracted sila. So, ganun nga rin yan sa babae na kahit na pogi ka sa karamihan, yung tinatawag nilang select, 'di ba? Yung malakas yung charisma, sex appeal sa majority ng mga babae is meron pa rin talagang ibang babae na hindi ka trip or hindi niya type yung phenotype mo. So, wala talagang one size fits all. Pero, ang sinasabi kasi sa black pill is yung treatment is base sa looks. So, kung yung pinaka-best mo na physical appearance is take it or leave it na lang. Parang gano'n na lang yung approach mo sa buhay. Kasi nga, hindi mo naman talaga mapiplease yung ibang tao. Kagaya nga na sinabi ko dati, kahit ano pa yan, depende pa yan sa looks mo. Kung sub 5 ka, merong ibang gusto ka, pero as friend. Meron naman din ayaw ka. Majority ayaw ka dahil sa looks. Pag opposite to pero meron kang ibang babae na gusto ka as a friend. Mahirap kasi pumasok sa sexual companionship tsaka relationship pagka sub 5 ka talaga eh. Kasi yan yung tinatawag nilang complete beta. Which is repulsive talaga sa kanila. Hindi ka nila kakausapin or hindi ka talaga nag-i-exist. Ganon din sa babae Meron din naman mga babae na ganon. Pero pinagtsatsagaan lang ng lalaki kasi wala siyang option eh. So, nag stay siya dun sa talagang hindi niya gusto na babae for the sake lang ng consistency ng SEX. Dahil nape-pleasure siya. Or kung mabait yung sub 5 na yun, madidevelop din siya. Kasi nga, kung sexy yung sub 5 na yun, na babae, tapos nagja-jive naman kayo, may bonding kayo. Which is, madidevelop ka rin naman talaga, may in love ka rin dun sa sub 5. Kasi yung connection eh. Di ba nga yun yung formula ng love is parang physical appearance, nakapasa sa looks threshold mo. Tapos, may bonding kayo, connection. Yung sa non-sexual companionship. In short, yung nakakapag-usap kayo na may sense. Hindi kayo nagka-clash. So, yun lang naman yung mahalaga dyan sa relationship eh.
nakapasa ka sa looks threshold. Now, kung short term, ibang usapan yan. Kahit na hindi nila ka-phenotype yung lalaki or babae, is makikipag one night stand yan kasi yun yung pinedestalize nila eh. May kasama ng brainwashing yan, yung mga nakikita sa palabas. So, yan yung sinasabi na universal yung looks, di ba? Na makikipag one night stand sila dahil lang dun sa itsura ng lalaki or babae na yun. So, kahit walang connection dyan, kahit walang emotional attachment, purely for sexual desire lang dahil sa appearance, tsaka gusto lang talaga, pure lust is may kipag one night stand yung lalaki or babae. Dahil lang dyan. Kung, maraming lalaki, nakatatak sa mindset nila is, kailangan daw emotionally attached yung babae para makipag-sex. Oo, kung habol mo is long-term relationship. Yan yung mga nagkakadevelopan. Nakapasa sa looks threshold yung lalaki. Tapos nagkakadevelopan. Nangyayari yan, di ba? Yung mga just beefers. Nung high school, college. Pero, malimit na ngayon yan dahil sa social media influence. Kasi nga, di ba, nabobomba sila ng maraming options, maraming pagpipilian. Tapos, wala na ring game. Almost lahat ng lalaki is indirect yung approach. Papakabait, libre. So, hindi alam ng babae kung ano talaga yung genuine doon. So, sooner or later, mapipili pa rin niya talaga yung sexually desire niya. Kaya nga, sinabi ko sa inyo yung, yung 3 strikes rule eh. Mas effective yan. Oo, kinategorize mo yung babae na yun dahil for FUBU lang or ONS or FWB. Pero, kung may connection kayo, is pwede mo siya i-upgrade sa relationship na Kaya nga magandang mindset, lagi mo na lang nasa utak is ONS na lang short term eh. Mas magandang strategy yun kasi pwede mo naman i-upgrade sa sa relationship. At least, napasa mo yung sexual desire, di ba? Yung sinasabi nilang, sexual companionship. Napasa mo yung yung pinakauna, at least yung sa looks threshold. Pero yun nga, sa lalaking may upper hand sa looks lang yung pabor. So, usually, yung nakakakuha rin talaga ng may connection is yung, ganun nga, yung mga lalaki na rin talaga, may upper hand sa looks. Kasi pwede nila i-upgrade. Now, depende na rin yun sa babae. Kuwari, nakipag-SEX yung pogi sa maganda. Pareho sila looks match. Syempre, insecure yung babae. Gusto nila ng doormat, di ba? So, malamang hindi niya siseryosohin yung kafubo niya na looks match na pogi. Nangyayari yan. Actually, mas mataas yung percentage na ganun eh. Kasi, usually, kung gusto mo talaga maging dominant sa relasyon, is talagang ikaw talaga yung may upper hand sa looks. Yun yung naobserbahan ko ah. Now, hindi yan majority kasi merong age factor din tayo na tinatawag. Which is pinifake nung babae. Kuwari, nagiging submissive siya sa milyonaryo na pangit or average looking, yung mga politiko. Totoo yan, umiiyak-iyak din sila, di ba, yung mga babae. Kasi nag-iba na siya ng priority. Pero kung prime age yung pagpipilian natin, 18 to 25 na babae is, tongin, baka nga lokohin pa nila yung politiko na yan eh. Gatasan lang nila ng pera tapos may kipag-sex sa sa pogi eh. So, alam din ng mga politiko yan, yung mga mayayaman, nagbe-beta box na yun lang talaga yung mga kayanan ng looks nila. Tsaka dinaan na lang nila sa pera for security reason, lifestyle. Para makuha nila yung maganda. Yun nga lang, kupas na, di ba? Out of prime na. Pero, yun nga, may categorization din. Kahit naman dun eh. May mutual understanding yung maganda na babaeng kupas dun sa average looking na mayaman na politiko. Equal exchange yun. Kasi, ano ba mapapakinubangan ng politiko dun? Kupas na, hindi na magkakaanak yun, di ba? So, talagang equal exchange na lang din talaga. Pero kung prime age talaga is majority talaga ng babae.
is maglilin towards talaga sa may upper hand sa looks. Kasi genetic nagdidikta nun eh, biological desire or biological preference. Kahit naman ikaw eh, prime age ka, kahit hindi ka prime age na lalaki, gusto mo rin talaga yung genuinely attracted ka kahit papaano. Eh dahil hindi ikaw picker, eh ina numbers game mo yung mga mga prospect mo na babae, 'di ba? Kuwari sa trabaho. Ngayon, nakikita ko, ganun nga ginagawa ko eh, na numbers game ko sila eh. Kasi nga, yung isa down na. Kasi indirect yung ginagawa niya pa. So, parang nagpapakipot pa. So, pinagpraktisan ko yon. Hindi ko muna binigla dun sa mga totoong target ko. Kasi pinagpraktisan ko yung matanda muna. Para makabuild ka ng confidence, di ba? Tsaka, may effect din pala yung pagiging direct approach. Tsaka yung serious na magsalita. Hindi yung kengkoy. Kunwari, nagyaya ka, di ba? Sinabi mo, um, na-try mo na ba makipag-ons or FWB? Pag sinabi hindi, tapos sabihin, gusto ko kasi i-try sa'yo eh. Basta yung parang seryoso talaga yung boses mo. Tapos tatanungin ka, seryoso ka ba? Oo, mukha ba ako nagbibiro? So parang ganun yung ano. Kasi ganyan yung ano yung nangyari sa akin nung ka-LTR ko. Kasi sinasabi ko nga 3 strikes rule, di ba? So, sa 3 strikes rule is, una pa lang yayayain mo na talaga ng SCX. Tapos, dun mo na iaano kung ano talaga yung pakay mo. Pagka pumayag. Kung pumayag is, ikaw na maglatag kung ano yung pakay mo talaga. Kung FWB lang, ons lang talaga, or long term. Pero, mas maganda is, una pa lang talaga sabihin mo na short term. Kasi pwede mo naman i-upgrade eh kung may connection kayo. Pero depende pa rin sa kanya yun. Kasi nga pumayag lang siya sa ons, di ba? So hanggang dun lang din yun. Yung tingin niya sa'yo for short term lang. Pero malimit mangyari yun ah. Kasi babae na de-develop yan pag may connection din kayo eh. So yun nga. Pero lalo na dito sa mga western country, liberated na yung babae. Iba talaga yung treatment nila dun sa mga pang fuck body, iba rin yung treatment nila sa talagang sinasabi nilang love, iba rin talaga yung treatment nila dun sa lalaki na nilalabas-labas sila, categorization. Na makakagawa lang nito sa lalaking side is yung mataas talaga yung sex appeal or tinatawag natin pogi. Kasi nakakaspin siya ng plates eh. Kung average looking ka pa, isa-isa ka lang dyan eh. Pangalawa, wala ka pang prospect. Ako nga may 3 akong prospect, so 1 down na, 'di ba? Yung dalawa pa na lang gagawin ko ng move. Pag pumalya 'yon, so sisipat ka na naman ng ibang prospect. Kasi kaya ako sila ginagawang prospect is inoobserbahan ko yung kilos nila sa akin kung gaano sila ka receptive. Ibig sabihin sila lumalapit sa akin, nakikipag-usap, tapos friendly. So pagka ganun, yun yung prospect ko. Para sa akin yun kasi binabasa ko yung behavior. So kung gawan mo man sila ng move na ganun is hindi ka nila irereklamo. Kaysa naman yung nabigla yung babae. As in yung wala talagang friendliness sa'yo. Pag ginawan mo ng move yun, lalo na sa trabaho, irereklamo ka, promise. So ganun ako kumuha ng prospect. Pinag-aaralan ko siya na matagal. Tsaka nag-build din naman ako ng ano eh, ng parang nag-input ka sa mga parang judgment yon. Parang nag-build ka ng judgment sa utak ng mga tao sa mga katrabaho mo. Yung first impression, yun. So, dahil first impression nila sa akin, serious ako at dun lang magtrabaho. So, mas maganda na rin yung ganun. Naka 1 year na ako dun sa trabaho. So, yun yung gagawin ko. Ngayon lang ako maglalakas ng loob ng numbers game. Kasi, inobserbahan ko muna yung mga katrabaho ko eh. Pinag-aralan ko yung receptiveness nila. So,
Ganun kumilos pagka, pagka kalkulado. Hindi ko ginagawa ng move yung mga puti eh. Kasi masyado silang upfront at direct eh. Tsaka sila yung mukhang pag na-offend mo, may chance na talagang ilaglag ka. Kaya hindi ko ginagawa ng move yung mga puti eh. Kasi naobserbahan ko yung mga ugali nila. Parang ganun nga. Masyadong aggressive, ganun. So, yun. So, kahit na average looking ka, mas maganda pa rin talaga is i-maximize mo yung genetic potential mo mag-gym ka. Actually, may nag-request nun eh, yung Kian tsaka Jamie, di ba? Gumawa daw akong video. Actually, gumawa na ako ng video kaso nga lang dinown ng ano dahil sa copyright. So, hindi ko magagawan. So, ipasok ko na lang din dito. So, tong Jamie na to, may boyfriend siya si Kian. Yung Kian is average looking. So, pero mas lamang yung babae. Actually, laging ganun eh. Mas lamang yung babae kasi insecure nga yan. Parang Chad mag-isip yung mga babae. So, siya lamang doon. Average looking yung lalaki. Tapos, seloso yung lalaki. Eh, nag-gym to si Jamie, di ba? Meron siya nakamit na nag-gym na kahawig rin ni Kian. So, may mga phenotype talaga na gusto yung babae. So, kung hindi kanya talaga trip, kahit anong force mo dyan, kahit anong ano mo dyan. Kaya minsan, titingnan nyo yung mga exes. Kung kuwari may mga experiences na yung babae, titingnan nyo yung mga exes nila. Kasi nga, halos kahawig mo rin talaga pareho ng katawan. Kasi phenotype na gusto niya yun eh, nung babae. So, itong pangalawa is siguro matangkad lang ng onti sa kay Kian. Tapos gym buff. So, parang nangyari, si Kian in-upgrade yung katawan. Yun lang yung nangyari para magkaroon ng fuckable. Eh, sa sobrang selos nung Kian, nakipaghiwalay na lang din. Which is dapat din naman yan gawin. Para kasing nagpapasaway na yung babae, hindi na rin siya sinusunod eh. Dinidisrespect na nga niya. Kasi nga sabi ko sa inyo, treatment ay base sa looks. Kaya niya rin pinili si Kian dahil siya may above sa looks. So kung makipaghiwalay man yung lalaki is baliwala sa kanya yun. Yun din yung sinabi niya eh, ni Jamie na sa mga past relationship niya is hindi raw siya nagbebeg. Tsaka pasok yun sa age bracket ng hindi seryoso Yung mukhang 20, kasi nursing student yung babae. So, estimate ko 22 to 23 yung babae. 23 years old, mga nasa ganun. So, hindi serious yan, yung age bracket ng babae na yan. Kapareho mo rin yan. Huwag kang tanga. Kayong mga lalaki dito, 18 to 25, kapareho nyo rin yan. Hindi sila seryoso. Na gusto lang yan mag-explore, tumikim-tikim, makipag one night stand, FWB, relasyon kuno na boyfriend para may masabing boyfriend. Tsaka yun din dineclare ni Jamie, sabi niya, hindi na raw siya nagbibig. Eh kasi malamang, ba't ka magbibig? Eh, ikaw yung may above sa looks eh. Ikaw kaya yung may itsura. Yun yung yun kasi yung inaano sa black pill eh. Kaya kapag nakakita yung mga black piller ng lalaki at babae na nasa relasyon, inoobserbahan yung kilos ko sino ba yung, tsaka yung unang-unang titingnan yung mukha. Tapos titingnan kung ano yung factor, yung behavior, kung sino yung submissive. Marami rin reklamador na lalaki na, lahat ng babae cheater, lahat ng babae ganyan. Depende kung saan kanya nakategorize. Lahat ng babae gusto pera. Malamang kasi beta box ka eh. Nasa beta box side ka. Sasabihin ba ng alpha fox side yan? Hindi Hindi niya sasabihin na ganun kasi hindi naman gagastos yun nasa alpha fox eh. Iba-iba treatment ng tao, boy. Base sa looks. Tsaka kung saan mo kinategorize yung opposite gender. Ikaw rin naman eh. Kung may choices ka, nag-i-spin ka ng plates, ganun din naman yung gagawin mo. May categorize ka na pang, ito mabait, submissive tong babae na to. Hindi siya magaspang.
wifey material, di ba? Itong babae na to, hoe to, hoe. Kinategorize mo na ganun. So, ganun din yung babae. Ah, nalilimitahan lang din sila dahil sa fertility time period nila. Tsaka yung mga expectations ng lipunan na mag-asawa at mag-anak. Yun lagi yung naka-burden sa kanila, mag-asawa at mag-anak. Mag-settle. Kung kailangan magkakaroon, kailan mo akong bibigyan ng apo. Yun yung lagi sinasabi sa babae, di ba? Tapos may shaming tactics pa, past 25, leftover na. Which is totoo din naman kung fertility time period. Kasi, biruin mo, 26 yung babae. Tingin mo ba kung ikaw lalaki, matino ka lalaki ha, hindi kayong padalos-dalos na parang uhaw. Tingin mo ba magpapakasal ka agad-agad? Siyempre, alamin mo yung background, i-vet mo yung babae. Hindi, at least minimum 1 year. 27 na yung babae. So, magkakaanak kayo, una, 27, 28, ilalabas yung bata. Ito yung time period common sense to 28. Tapos 2 years. Bago ka mag-anak, 30, yung pangalawang anak mo. So, paano kung gusto mo, 5 yung anak? So, hindi na siya reasonable na makalima ka, di ba? Na anak dahil pahirapan na yan pag pumatong ng 30 kasi nga 90% ng egg cells patay na, di ba? Yun yung common sense doon. Kaya yun yung sinasabi. All culture to, sa religion, kahit sabihin natin construct yan, biology is biology pa rin talaga. Kaya nga naisip ko, sabi ko, hindi na lang talaga akong papakasal. Tsaka magpo-pro na lang ako kung wala nang papatol sa akin. Tapos, gagawin ko, makikipag-ons na lang ako, FWB. Or manghihit na may mga boyfriend at asawa. Kasi magagamit ka naman ng kapote, hindi mo bubuntisin niya mo yun. So, yun nga. Marami kasing mga lalaki talaga na one-sided mag-isip. Hindi nila kayang isipin na kapareho mo rin din sila na malibog. Kuwari, ikaw lalaki ka nakikinig dito. Kapareho mo rin yung babae. Kaya nga, di ba sabi nga, may kasabihan, kung ano ka, is yun yung marereflect mo. Marereflect, yung ma-attract mo. Which is totoo rin naman talaga yun. Kasi napapansin ko yung mga na-attract ko, medyo ka-phenotype ko rin naman talaga na pareho ng mata, kilay, tsaka yung makapal labi. Full lips pala, ganun. Yun lagi ko na-attract, full lips sila eh. So, yun nga. So, dyan sa Jamie and na yan is, nangyari lang dun, upgraded lang ng katawan. Categorization pa rin talaga yun. Na Tsaka, dahil babae nga ang namimili, gusto nila talaga for long term is yung for survival talaga. Yung pakinabang ng lalaki. Yung lalaki nga na bago ni Jamie, yung malaki katawan, mukhang nililibre-libre rin siya ng pagkain eh. Kasi nagde-date sila ng noodles, ganyan. Tapos may TikTok account na rin. So, mukhang simp din yung lalaki. Which is, yun talaga yung pangrelasyon. Kasi may betification nga eh, di ba? Actually, basahin yung Mode 1 na libro ni Alan Roger Curry. May categorization kasi yan. Base sa perception doon ng babae. Yung alpha is good looking talaga. Dominant tsaka aggressive. So, yan yung mga hindi ganong nagko-commit kasi maraming options. Tapos masyadong dominante. So, hindi siya pang long term kasi nga masyadong dominante, ayaw ng babae nun. Tsaka masyadong polygamous.
promiscuous pala yung word. Masyadong promiscuous. Ayaw ng babae ng ganun ng long term kasi nga nakasalala yung anak niya di ba? Pero marami nabubuntis ng ganun yung magiging single mother sa mga alpha. Kasi nga, yung 18 to 25, yan yung nadidisgrasya. Pero pang long term talaga hindi nila ideal yung ganun. Pang fuck body lang tsaka ons yun. Nakategory na rin ako sa ganun na hindi pang long term Sa bagay, isa lang talaga yung tumagal sa akin ng 6 years So, alam din ng babae yan. Meron namang isa yung alpha na may beta trait. Yun yung mga talagang pogi na nasa relasyon. Maaasahan. Tapos, may equal exchange ng value. Naghahati sa bills, mga ganyan, gala-gala. Kasama na yun non-sexual companionship. Yun yung alpha traits na may beta. Parang serial monogamous tawag nila doon. Si Leo, ganun, alpha na may beta traits. Kasi nakikipagrelasyon siya Pag totally alpha, hindi relasyon yan. Short term lang lahat yan. Pagka alpha na may beta traits is serial monogamous na pogi. Tapos yung isa naman is yun yung base lang to kay Alan Roger Curry, yung beta na may alpha traits. Yun yung alpha mindset, di ba? Siya yung hindi naman kapugian, average lang, pero may alpha mindset. Yan yung mga kagaya ni Bugoy, kagaya ni Josh. Nagkakaroon ng relasyon yan, pero pa isa-isa lang din. Kasi dahil sa artificial value niya. So, in short is beta box, parang ganun. Kasi yan yung mga nagka-climb sa ladder, businessman. Mga politiko, yan din yun. Mga ganyan. Yan yung beta na may alpha na mindset. Pero, hindi sila kawalan kung magkahiwalay sa babae. Parang ginawa ni Samsara, di ba? Iniwan nga si Bugoy, di ba? So, hindi kawalan. Marami rin umaalis kay Bugoy, di ba? Na babae. Yung isa naman talaga is totally beta. So, ibig sabihin nun, yun yung talagang genetically inferior talaga. Sabihin na natin straight to the point, pangit. Na kahit na anong gawin niya, na mag-create ng value or kahit sa non-sexual man as friendship. Actually, kahit daw friendship, hindi makakategorize yung lalaki na yun. Kasi masyadong repulsive daw talaga. Which is dahil nga sa physical appearance. So, may mga categorization pa si Alan Roger Curry na ganun. Pero, in short is, based on looks lang din talaga babagsak. Yung kasi mahirap sa mga red pillar na dinidisproof nila tong categorization dahil sa looks. So, maganda pagsabayin nyo yan. Yung categorization dahil sa looks, tapos yung red pill, direct approach, tsaka yung para maiwasan mo yung magamit ka, di ba? Mas maganda direct approach. Sabihin mo yung pakay mo. Tapos yung 3 strikes rule. Layayain mo na agad. Kasi yun, mas malaki chance na maging seryoso yung babae. Kasi nga, napasa mo na yung sexual companionship. Mas pwede mo siya i-upgrade sa relasyon. Ganon ginagawa ko Pwede mo siya i-upgrade sa relasyon. Kasi babalance mo yan Kung meron ba kayong hindi kayo nagka-clash. Ganon. Kaya yan yung mga effective talaga. Tsaka obserbahan mo yung behavior. Babae may categorization din yan Kuwari nakategorize ka niya ng pang-fuck body dahil sa physical appearance mo. Kahit gusto mo man i-upgrade yung babae na yun sa relasyon, kung ayaw niya, wala kang magagawa. Ayaw niya, pang-fuck body ka lang. Yun yung narinig ko dun sa Josh On Point na sa FB page. Na yun nga, yung lalaki na categorize na pang fuck body, gusto niya ng relasyon.
ayaw nung babae hindi binibigay sa kanya. Kasi nga, dun ka nakakategory. Meron namang ibang lalaki nakakategorize for friend zone. Tapos, yun yung gusto pumislit, di ba? Kala nila uubra yung ano. Boy, hindi. Once na nasa friend zone ka, basta nakakategorize ka na dyan, kahit ano pang gawin mo, di ka na makakawala dyan kasi yun lang talaga yung tingin mo nyo. Kahit mag-gym ka pa eh. Kasi yun yung treatment is base sa looks. Tangin, ang dami pa rin talagang nagdi-deny nito eh. Treatment base sa looks. Nakaka-categorize ka na talaga naman nasa friend zone eh. Kahit anong gawin mo, mag-gym ka pa. Ano kung di ubra yan? Sabi nila, maalis daw sa friend zone. Siguro, pagbigyan ka, paskoring ka ng isa. Sabay, ay, wala eh. Yun lang talaga siya eh. Hindi ko na ipoproceed to. So, totoo yan. Kaya mas maganda yung biruin mo multiple na direct approach para hindi ka. Actually, pag na direct approach ka, ito kagandahan ng direct approach eh, hindi ka mafe-friend zone. Kasi either gusto ka or hindi. Kasi dinirekta mo na eh, di ba? Ganun lang yun. Hindi ka mape-friend zone. Kaya tama yung sinabi ni Alan Roger Corey, hindi ka mape-friend zone talaga. Na ano, kasi dinirekta mo na. Ako nga, never din ako na friend zone. Never din ako na friend zone. Kasi 19 pa lang ako, ginagawa ko na yan. Yung direct approach na yan. Ako lang nag-a-upgrade kung trip ko naman yung ugali niya. Tapos, hati naman kami sa ano, sa bills. Tapos, hindi naman niya ako tinatanggihan sa SEX. Yun rin pala. Sa 3 strikes rule is, dahil napasa mo yung sexual companionship side, na pang-ons or FWB is, hindi ka niya tatanggil yan ng SEX. Pero na lang talaga kung minamanipulate ka niya. Na ano. So, paano yun lang? Peace.